Na in Love sa Rider. Dear RATV Inspiring Stories. Nais ko lamang ibahagi ang kwento ng pag-ibig na hindi ko inaasahang darating sa buhay ko. Isang kwento ng dalawang taong kapos, parehong sugatan ng nakaraan, ngunit piniling maghilom. Magkasama. Hindi ito kwento ng perpektong pag-ibig. Ito ay kwento ng pagpili, pananatili, at pagmamahal kahit mahirap. Ako po si Veronica at ito ang kwento ko. Ako ay 29 na taong gulang, isang online seller ng damit at ukay-ukay. Sa maliit naming apartment sa Quezon City, kasama ko ang bunso kong kapatid na si Mika, isang college student na ako ang tumatayong magulang at nagbabayad ng lahat ng kanyang pangangailangan. Maaga kaming naulila. Ang tatay namin ay namatay sa aksidente sa construction site. Isang tawag sa telepono lang ang nagbago ng mundo namin. Ilang taon pagkatapos noon, ang nanay ko ay tuluyang sumuko sa sakit sa puso. Simula noon, natutunan kong maging matatag. Ngunit minsan, kapag wala ang sino man sa tabi mo, ang tibay ay parang mabigat na kargada sa balikat mo. Parang kaunti ka na lang ang natitira para sa sarili mo. Araw-araw nagigising ako ng maaga, naghahanda ng almusal para kay Mika, at nag-o-order ng deliveries para sa online shop ko. Habang nagpipak ng damit at humaharap sa reklamo ng customer, iniisip ko kung paano mababayaran ang renta, kuryente at matrikula ni Mika. Sa gabi, kapag natutulog na siya, nagbibilang ako ng barya, iniikot sa isip ang mga expenses para bukas at tiniyak na may maihain sa mesa. Hindi ko na alintana ang sarili kong pagod. Ang mahalaga lang ay mabuhay kami. Hindi ko na inisip ang pag-ibig. Para sa akin luho na yon. Mas sanay akong manatiling tahimik, mag-isa at bumuo ng mundo kung saan ako lang ang may kontrol. Isang mundo na walang puwang para sa ibang tao. Ngunit sa isang gabing malamig at umuulan ng walang tigil, may kumatok sa pinto na hindi ko inaasahan. Sa unang hakbang ng gabing yon, ang mundo ko ay parang hinarap ang isang tanong. Handa na ba akong buksan muli ang puso ko para sa isang taong darating sa buhay ko nang hindi ko alam kung magtatagal o hindi? Umuulan ng malakas ng gabing yon. Pagod na ako sa buong araw na pakikipag-ayos sa mga customer at pagpipak ng orders para sa online shop ko. Nanginginig ako sa antok at gutom. Dahil sa sobrang pagod, nag-order na lang ako ng pagkain. Isang bagay na bihira kong gawin dahil inuuna ko ang pagtitipid. Makalipas ang ilang minuto, may kumatok sa pinto. Pagbukas ko, isang lalaking naka-helmet ang bumungad sa akin. Basang-basa, halatang pagod. "Ma'am, food delivery po," sabi niya ng mahinahon. Tinanggal niya ang helmet at nakita ko ang mukha niya. Payak, walang arte, pero may kakaibang ngiti na nagpapakita ng kabaitan. Ang pangalan niya sa app, Adrian. "Pasensya na po, na-delay dahil sa ulan." Dagdag niya, sabay abot ng pagkain. Hindi ko alam kung bakit, pero sa sandaling iyon, parang may init na pumasok sa malamig kong mundo. Unti-unti, naging ritual na ang aming palitan ng salita. Mula sa simpleng ingat po, hanggang sa maikling kwentuhan habang inaabot niya ang pagkain. Habang lumalalim ang aming kwentuhan, nalaman ko na si Adrian ay isang working student. Sa umaga, nag-aaral. Sa hapon at gabi, nagde-deliver. May sakit ang nanay niya, kidney failure. At may bunso siyang kapatid na si Ella. Hindi po madali, sabi niya minsan habang inaabot ang pagkain. Pero kailangan pong lumaban para sa pamilya. Parang nakita ko ang sarili ko sa kanya. Isang taong inuuna ang pamilya bago ang sarili.
Naging bahagi na ng routine namin ang maikling kwentuhan. Kapag umuulan, inaabot ko siya ng mainit na kape. Kapag pagod ako, siya ang unang nagtatanong kung kumusta na ako. May kapitbahay akong si Joy na minsang napansin. Veronica, parang bumabalik na yung ngiti mo ah. Hindi ko na malayan. Pero oo nga, may unti-unting liwanag na bumabalik sa puso kong matagal ng pagod. Isang gabi, bago siya umalis, bigla siyang tumahimik. Kita ko ang kaba sa mata niya. Veronica, pwede ba kitang ligawan? Kinabahan ako. Takot akong magmahal muli. Takot akong umasa. Ngunit sa mata niya, wala akong nakitang pangako ng marangyang buhay, kundi pangakong hindi ako iiwan sa laban. Pumayag ako. Hindi naging madali ang relasyon namin. May mga araw na kapos kami sa pera. May gabi na nauuwi sa pagtatalo ang sobrang pagod. Pagod na rin ako. Sigaw ko minsan. Pagod din ako, sagot niya. Pareho kaming tahimik pagkatapos. Pareho kaming nasasaktan. Hindi dahil ayaw na namin, kundi dahil pareho kaming ubos. May mga taong humuhusga. Rider lang siya, sabi ng iba. Masakit. Pero tuwing nakikita ko siyang bumabangon araw-araw para lumaban, alam kong tama ang pinili ko. Isang linggo, bigla siyang nawala. Wala nang delivery. Wala nang tawag. Wala nang mensahe. Hanggang sa makita ko sa app, Adrian, inactive. Kinabahan ako. Hindi ko alam kung saan siya hahanapin. Nalaman ko ang totoo. Lumala ang sakit ng nanay niya. Ibinenta niya ang motor niya, ang tanging puhunan niya sa buhay, para may pang-dialysis. Pinuntahan ko siya sa ospital. Doon ko nakita ang Adrian na hindi ko sanay makita. Tahimik, luhaan at parang ubos na ubos. Hindi ka nag-iisa, sabi ko habang hinawakan ang kanyang balikat. Sa gitna ng hirap, nagtulungan kami. Tinuruan ko siyang mag-online work. Tinulungan niya akong palaguin ang negosyo. Unti-unti kaming bumangon, magkasama. Isang araw, parang gumuho ang mundo ko sa isang iglap. May sakit pala si Adrian. Congenital heart condition. Simula pagkabata, hindi niya sinabi kahit kanino dahil ayaw niyang maging pabigat. Mas masakit ang katahimikan kaysa sa katotohanan. Tahimik ang buong kwarto ng gabing iyon. Wala kaming ilaw, tanging ilaw mula sa labas ng bintana. Natakot ako. Sabi niya, ayokong mahalin dahil sa awa. Doon ko siya mas minahal. Hindi dahil may sakit siya. Hindi dahil kailangan niya ako. Kundi dahil pinili niyang maging totoo. Kahit takot na takot siya. Kinailangan ng operasyon. Mahaba ang gamutan. Maraming gastos. Ako ang tumayo. Ako ang lumaban. Dahil ang pag-ibig, hindi lang nararamdaman. Pinipili. May donor. Matagumpay ang operasyon. At isang sulat mula sa ama niyang matagal nang nawala. Hindi ko kayang bumalik bilang ama. Pero gusto kong mabuhay ang anak ko. Ngayon, hindi pa rin perpekto ang buhay namin. May hirap pa rin. May takot pa rin. Pero may pag-ibig na marunong manatili. Minsan, dumarating ang pag-ibig hindi para iligtas ka, kundi para samahan kang lumaban sa buhay. Maraming salamat po. Kung ang liham ko man ang mapili ng inyong programa. Lubos na gumagalang, Veronica.